Sa kuha ng 360 camera, habang binabaybay ni Carl at ng kanyang kasintahang itago natin sa pangalang Camille, ang kahabaan ng highway na ito sa barangay Gusak, Cagayan de Oro City, madaling araw nitong March 3, makikitang halos wala ng tao sa kalsada nung bigla na lang may tumawid. Yung pace ng pagtawid niya, ma'am, is mabilis. Nag-ready na kami for impact. Pero sa halip na bumunggo, tila sumalpok lang daw sila sa hangin. So wala namang impact. Habang ang lalaking muntikan nilang masagasaan, biglang naglaho na parang bula. Tinanong ko GF ko, nabangga ba siya? Pag lingon namin, kasi nga babalikan namin, pag wala na po. When we checked ourselves na wala talagang impact, walang tunog, walang nangyari sa amin. Ano o sino ang kanilang nakainkwentro? Kahit puyat, sigurado raw si Carl na siya'y nasa tamang ulirat. Love, tara kape muna tayo. Okay, sige, tara. Ang nature ng work namin is night shift. That's why pumunta kami ng madaling araw sa city po. We decided na magkape po sa city. Sanay na rin daw siyang baybayin ang naturang highway kahit 10 oras na ng gabi. Pagka ganong oras po, wala na po masyadong tao kasi wala namang gimikan. Puro lang gasoline station. Hanggang may napansin na raw si Carl. Nakita ko na siya sa kabilang side. Nag-minor na ako from 100 to 80. Tapos nagsignal na ako. Habang tumatawid siya, hindi siya nakatingin sa tinatawiran niya. Pag abot niya sa gitna ng daan, nag-stop siya. For a second sa gitna. Nag-change ako ng lane sa slow lane para hindi ko siya mabunggo. Sa kanya ako nilingon. At ang lalo pa raw nagpahilakpot sa kanya. Wala siyang mukha, ma'am. Blurry lang siya. Hindi siya tumakbo para tumawid. Tumakbo siya papunta sa akin para banggain talaga kami. Nag-ready na kami for impact. Straight lang ako. Kaysa naman lumiko ako, may truck doon, nakatambay. Pagkabangga niya, pagtingin ko, nawala na. Yung action ng tao, parang magpapakamatay siya. Baka problemado lang yung tao. Nung una, inakala pa raw ni na Carl na may nangmomodo sa kanila. Yung nag-a-acting na magpapabangga, maghihiga lang bigla. Tapos hihingi ng pang-hospital. Since wala namang bangga or impact, or we decided to let it go and offer prayers para po sa taong yun. Baka malalim yung problema. Sigurado ka ba? Wala ka nakita o naramdaman sa likod? Wala. Siguro tignan lang natin sa video. Isa mo. Panoorin natin. Pagka-uwi, agad na ni-review ni Carl ang nai-record ng kanyang 360 camera. Pagka-check ko ng video, nagtaka ako, kinalibutan, ma'am. Si Carl kasi hindi nga namalikmata. Kitang-kitang may tumawid nga na hindi nga lang maaninag ang mukha. Wala kang makikita mukhang 3D na blur. Iba talaga. Nahirapan kami i-absorb yung nangyari na hindi pala talaga yung tao. So may psychological effect siya afterwards. Kada tingin ko sa mga madilidilim, nasa isip ko parang may nakatingin sa akin. Feeling ko andun siya. Baka sumanib siya at sumama siya sa bahay. Maging ang kasintahan niyang si Camille, meron din daw mga kakatwang karanasan. Nakuhanan po ng CCTV ng room ko, Tuesday ng madaling araw. May nagwawala po sa laundry room namin which is locked. May 3 po akong pusa. Nagising kami bigla, tapos yung pusa ko is nanginginig na sa galit, tapos pinuntahan nila. Nasa tabi ko yung dalawa, yung isa nasa sahig. Wala pong ibang nag-aano dun sa laundry room kasi nakasarado po yung...
Simula nang nangyari yung experience na yun, naniniwala na talaga ako. Nag-i-exist sila dito sa mundo. Pinuntahan ng aming team ang barangay Gusa kung saan nangyari ang insidente. May mga CCTV sa lugar pero wala raw nakatutok sa mismong kalsada kung saan nangyari ang insidente. Gayunman, ayon sa pulis. Noong March 3, 2024, nung madaling araw, wala naman po kaming natanggap na report regarding doon sa nakita doon sa kamera. Bihira lang naman yan yung mga hit and run. Kung meron man, natitrace din naman namin. Nagtanong-tanong din ang aming team sa lugar na yon. Ilang metro lang ang layo mula sa highway. Noon pa man daw, may mga aksidente nang naitala sa lugar. May nagpakamatay din dyan, tsaka maraming nag-splash. Maski hindi pa nag-viral, ma'am, talaga may nagpaparamdam na talaga. Nadagdagan nung nakikita sa dashcam na talagang mas nakakatakot na. Hindi talaga tao yun, espiritu talaga yun. Maraming nagkarerera ng mga motor at sasakyan. Maraming na-aksidente at nadisgrasya dito. Sa kanilang pag-iikot, may napagtanungan silang trabahador sa isang hardware na di umano kilala raw ang lalaking nakainkwentro ni na Carl. Kilala niyo, ma'am? Opo. Kilala ko to. Kasi matagal na namin din kasama na sa bodega. Ang lalaking nabundol nila, malaki raw ang pagkakahawig sa dati nilang kasamahan na si Ikoy. Sigurado akong siya yun. Pati yung jacket niya, pati yung lower niya, siya yun. 100% siya nga. Ang galaw niya kasi arong-klaro siya nga. Tinunto ng aming team ang pamilya ni Ikoy hanggang meron silang ipinagtapat. Mula nung August, 7 months na talaga. Kinamatay niya ay... Sino si Ikoy? Hanggang ngayon di ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Multo nga ba nito ang halos na bundol ng motor? Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video? Susunod na, Namimiss ko siya eh. palaisipan para sa magkasintahang Carl at Camille, hindi niya tunay na pangalan, ang nakaengkwentro nila sa highway ng Cagayan de Oro madaling araw nitong March 3 kung saan parang may lalaking biglang tumawid. Pero naglaho naman na parang bula. Sa kanya ako nilingon, wala siyang mukha, ma'am. Pagtingin ko, nawala na. Sa pag-iikot ng aming team sa lugar, may napagtanungan silang kakilala raw ang nakunan sa video. Ang dati nilang katrabahong si Ikoy. Sigurado akong siya yun. Pati yung jacket niya, pati yung mobs niya, ganun. 100% siya nga. Ang galaw niya kasi arong-klaro siya nga. Pero si Ikoy, mahigit 7 buwan na raw patay matapos itong atakihin sa puso. Sobrang mabait niya. Tapos, hindi kami nag-aaway noon. Nung nabubuhay pa raw ito, madalas daw talagang tumawid ito ng kalsada kung saan nakainkwentro ni na Carl ang misteryosong lalaki papasok sa hardware. Nasa kabila yung trabaho niya. Tagtawid talaga siya doon araw-araw. Pero kumbinsido kaya silang si Ikoy nga ang muntika ng mabundol ni na Carl? Kinabahan ako kasi parang di pa ko handa ba na makita na ganun, na bubalik siya ganun. Kung totoong bubalik siya, di ko alam bakit. Bakit doon sa Sikeli pumunta, di ko alam. Namimiss ko lang talaga siya. Nalala ko pa rin siya eh. Kaya nga, hanggang ngayon di ka pa rin siya tanggap na nawala na siya. Namimiss ko siya eh. Kasi na lang, kami na lang kasi dalawa na tira. Sa tingin nyo, si Ikoy din talaga yung nasa video?
po kasi kami naniniwala na may kaluluwa ang bumabalik. O baka nga siya, pero kung siya talaga yun, masaya na naman ako kasi nagpakita siya. Ipinasuri namin sa video expert ang makapanindig balahibong puha. Very dark yung footage, underexposed. Yan, nagkakaroon ng motion blur, shutter speed masyadong mabagal. Nahihirapan yung camera na i-stitch yung harapan at saka likod ng footage dahil nga ang 360 camera, multiple lenses yan. In some cases, yung mga apps na ginagamit ng mga video editors natin, kayang-kaya na nilang gawin ngayon yan. Hindi siya tumagos na go. It's a glitch. Tao talaga yan na tumawid. Para sa ako, tao ra to nga nitabok. Who knows pod nga basin manipulated pod or gi-edit ang kanang video, murag dili kay kun wa kay ko na convince sa video gyud. Opinion nila yon, hindi ko control yon kung ano masasabi ng tao. Hindi ako marunong mag-edit. Kinuha ko lang yon sa 360 camera ko. Kapag sa mga motor at sa mga passengers na mga vehicle, speed limit lang talaga ay 30 kilometers per hour. Sa ating mga motorista talagang pinapaalala natin, mag-iingat tayo sa pagdadrive at alalahanin natin na yung ibang motorist, road users ay hindi natin masasaktan. Doon naman sa mga pedestrian, tatawid doon sa pedestrian lane natin. Ang basihan po diyan ay nasa aklat ng Biblia po ng Hebreo 9:27. Ang simbahan hindi po nagtuturo na mayroong mga kaluluwang ligaw. They will go to heaven, hell, or purgatory. It's demons or fallen angels. Ang tanong po ng iba, sino yun? The same clothes, the same movement, the same actuations. Ang sagot ng simbahan, be careful kasi po ang demonyo ay tinatawag natin yung father of all lies, father of all deception. Do not believe immediately na yun po ay mga kaluluwa. Remember that God is more powerful than any entity. Ginoong Jesus. Samantala, sa hiling na rin ng mga residente, lumapit ang aming team sa Archdiocese of Cagayan de Oro City para pabasbasan ang pinangyarihan ng insidente. I command you depart without doing harm to all the people passing this road. Ipinabless na rin ni Carl ang kanyang motor at bahay. Ngayon na nabasbasan na po yung motor at bahay namin, confident na po ako, may relief na. Hiniling ko po sa prayers ko, hindi na kami gambalain. Bigyan ako ng Diyos na panatag na loob. Sa mga bumabiyahe ng gabi, mag-ingat, lalo na sa mga madidilim na bahagi ng kalsada para hindi tayo madisgrasya sa isang hisap mata. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.